The impeachment trial of Vice President Sara Duterte resumes today with the spotlight now shifting to the defense. And for the latest from the Senate, we go live to mobile journalist Arles de los Santos. Arles, what has been the defense's main line of questioning during its cross-examination dito kay NBI Senior Agent John Mark Calilong, and how did the prosecution react to that as well? Well, so far, Denise, no, kung kahapon ay nakita natin yung sunod-sunod na objection ng defense, no, sa mga tanong ng prosekusyon, ay ngayon naman yung prosekusyon na ang nag-object sa mga tanong ng defense, no. At so far, uminog ang mga tanong ni Attorney Carlos Narvasa, ang defense counsel na nagsagawa ng cross-examination sa NBI agent na si John Mark Calilong, gaya na lamang, no, ng mga training nito in relation sa digital forensics para nga ma-authenticate ang video na naglalaman ng umano'y ebidensya ng grave threats ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at maging sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Unang iprinisita nga yung ilang mga dokumento na hindi raw na markahan, no, doon sa kanilang isinagawang preliminary conference, no, kaya humingi ng kopya ang mga senator judges maging ang prosekusyon, no, so utos na rin ni Presiding Officer Chis Escudero. At sa kanyang mga binasang dokumento, yung kagaya nga na nabanggit ni Mary Mundelis, no, yung Max Core Incorporation na kung saan nga yung nakaregister daw sa primary purpose ng kumpanya na ito, no, ay yung nasabing kaugnayan sa import at export ng goods, wholesale at retail basis. At least para naman sa prosekusyon, no, na may mga na-overrule naman na mga objections sila, and nevertheless nagtuloy-tuloy naman yung cross-examination ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Okay, Arles, kanina lang nakita natin yung press conference, ano, where Attorney Michael Poa said, dalawa, no, yung isang yung nabanggit niya. Unang-una, he scored it 10 out of 10. Ano daw yung mga dahilan dito, at ano rin daw yung dahilan kung bakit nila, why they chose to show clips of Attorney Zulaika Lopez? Para kasi sa kanila, Denise, no, ay meron daw a justified na dahilan kung bakit nga sinabi ni Vice President Sara Duterte yung umano'y grave threats, no. Actually, inaabangan nga natin kanina kung buong 2 hours ng video yung ipe-play, no. Pero luckily, no, at least what we can say, dahil mahaba-haba yung 2 hours and 23 minutes na video, no, kaya nakatipid-tipid din ng oras kahit papaano, at ipinakita na lamang yung ilang mga bahagi nito, no, kagaya na lamang nung umiiyak si Zulaika Lopez na dating Chief of Staff, or I believe hanggang ngayon Chief of Staff pa rin ni Vice President Sara Duterte, no, sa detention facility sa Kongreso kaugnay ng nagpapatuloy noon na investigasyon, no. And at least for them, meron daw kasi silang mga target na na-meet nga, no. Marami silang mga gustong ilabas kanina, and sa pagtatanong lumabas naman ito, no, kagaya na lamang yung naging tugon at aksyon ng National Bureau of Investigation. And at least for the part ng NBI, sinabi naman nila, Denise, no, na kung sino man daw yung mga pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan, Pangulo, Vice President, maging ang Senate President, House Speaker, at maging ang Chief Justice, kapag nagkaroon daw ito ng mga threats, no, or banta sa kanilang buhay, ay hindi na kailangan ng complaint at agad natutugon ang mga ito dito sa kanilang impormasyon na makukuha. At actually, at least compared sa mga nagdaan na mga administrasyon, no, ganito din naman yung nagiging tugon. Kahit walang complaint, yung mismong opisyal, kapag may mga threats, ay hinuli na rin agad. Okay, Arles, at one point, Senator Risa Ontiveros asked a question to the defense, and saying na yung alleged grave threats could be excused if there is a reason behind them. Paano nag-react at paano sinagot yan ng depensa? Well, para sa depensa, Denise, no, ang testimonya raw ni Calilong ay hindi sapat para patunayan yung paratang na may grave threats si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa kanila, sayang lang daw yung pera ng taong bayan at yung oras dito sa impeachment trial na isinasagawa, no. At si VP Sara na rin daw yung nagsabi na hindi assassin yung kausap niya, at nanggaling lang daw yung termino doon sa mga tao na gumamit nito sa social media, no. And in his word mismo sa kanyang pahayag bago matapos yung paglilitis, no, VP Sara herself said she did not talk about an assassin. This term only came from people who took her statements out of their proper context and tried to exaggerate them for what they really meant. The truth of the matter is this:
Ayon sa kay Biluan, no, ang pamilya daw ni Pangulong Vice President Sara Duterte, while her response is unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate Vice President Sara Duterte and her entire family. At yung mga record daw ng NBI ang magpapatuloy dito. All right. Thank you for those updates. Again, that was mobile journalist Arles De Los Santos.